piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang ang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Salamat sa ating Panginoon na tuloy ngang laging naghahatid ng napakagandang araw ng ating mga buhay. Salamat sa kagalakan ng banal na Espiritu na sumasa atin. At sa araw na ito, ako pinaniniwala na meron na namang naisibahagi ang Panginoon sa ating buhay. Kaya bago po natin pagpatuloy ito, mga minamahal, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan mo po, banal na Espiritu na sumasa amin. Salamat po sa araw na ito na muli mo kaming katatagpuin sa pamamagitan ng programang ito. Hayaan niyo po, Ama, ng bawat isa po sa amin ay merong listening heart, Panginoon, at meron kaming teachable heart, Panginoon, na pakinggan at kakayahang may sa pamuhay ang mga aral mong ito. Salamat po, Ama. Pagpalain niyo po ang aking ibabahagi, maging ang inyong lingkod na mag-share nito ngayong araw na ito sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. So, yun po. Ang aking pong ibabahaging talata, palagay ko ay pamilyar na, no? Sa ilan po sa atin. Ito po yung matatagpuan sa Lumang Tipan, sa mga aklat po na isinulat na awitin ni Haring David. Ganito po ang sinasabi sa Psalms chapter 51, verse 17. Sabi po dito sa New Living Translation, "The sacrifice you desire is a broken spirit. You will not reject a broken and repentant heart." Yan po sabi niya, no? Sa awit sa wikang sarili po natin, ang sabi po, "Ang handog ko, O Diyos, nakarapat dapat ay ang pakumbabat pusong mapagtapat." Mapagpakumbaba or broken spirit. No? Yung brokenness, yun po yung ating topic ngayon. Na napakahalaga po palang taglay nating mga mananampalataya sa atin pong paglapit sa ating Panginoon. Dito po daw natutuwa ang Diyos at ito po yung paraan na kung saan ay bukas ang komunikasyon ng ating Diyos sa ating mga buhay. Kung tayo po ay mayroong mapagpakumbabang pusong mapagtapat. Okay, so ang brokenness po in God's eyes is being so crushed by the sin and darkness of the world that we recognize there is no place to turn but to God. Yun daw po ang brokenness. Talagang narito tayo kasi sa mundo na nagkakasala pa tayo. At maaring kung tayo man ay naapektuhan ng mga bagay na ito at nagkaroon ng hindi magandang resulta sa ating mga buhay, alam po rin natin na meron tayong Diyos na maaring lapitan at handang-handa niya tayong tanggapin. Kung taglay nga daw po natin, yung tinatawag na broken spirit. No? So, yun po sinasabi niya, maaring ikaw ay dumadaan sa kadiliman ng iyong buhay o mabigat na pagsubok. Okay, nadulot ng pagkakasala. Like David, no po? Siya po yung gumawa ng awit na ito. Dumaan po siya sa malaking pagkakasala sa ating Panginoon. At napakalungkot po ng mga naging consequences nito. Namatayan siya ng anak, ano po, at talagang naging malungkot na malungkot yung kanyang buhay noong mga panahon na yon. So, ang brokenness, ito yung pag-amin ng kahinaan. No po? At subalit sa kabila nito ay naroon ang lubos na pagtitiwala mo sa Panginoon na may kakayahan, ano po, ng ating mga kahinaang ito ay palitan niya ng kalakasang nagmumula sa Kanya. Okay? Kasi po minsan ang goal natin kapag minsan abalang-abala tayo sa takbuhan ng mundo, minsan abalang-abala po tayo kung ano kasi yung magigain natin, ano po, ano yung makukuha natin sa mundo, paano natin makakamit yung mga pangarap natin, kung magkaroon ng ganito, makapunta sa ganoon, at kung ano-ano pa. Minsan po kasi, nangusap ang banal na sa Espiritu po sa akin, dapat ang inuuna mong ayusin, anak, ay iyong relasyon sa Panginoon. Kung paano mong mapapalakas ang iyong spiritual na buhay, kung paano kang mas mapapalapit sa Panginoon. Dahil yun po sabi niya, lumapit kayo sa akin at ako'y lalapit sa inyo. Kaya po, naunawaan ko po no, na talagang minsan pinapahintulot ng Panginoon. At minsan kagagawan din talaga ng tao o marahil kagagawan din natin na sumasadlak tayo no po, sa mga ganong sitwasyon that we are so broken na talagang
sino ba ang lalapitan natin? Walang iba kundi ang ating Diyos na nag-uumapaw ang pagmamahal sa atin. For God so loved the world, lagi po nating naalala yan. John 3:16, okay? So, kasi po, ang Panginoon, talagang gumagamit siya ng mga broken people, no? Sila po yung mga ginagamit ng Diyos na talagang pagdating ng panahon ay gagawa ng mga kamanghamanghang bagay dahil ang kanilang buhay ay talagang itinatalaga sa Panginoon. They are totally surrendered. Sila po yung talagang nakakagawa ng maraming solusyon, sila yung nakakagawa ng maraming mga gawain, ano po, na talagang nagbibigay ng kalwalhatian sa Diyos. Kaya nais po ng Panginoon na talagang makita natin siya, maranasan natin siya, na siya'y kumikilos kahit dun sa pinakasadsad, sa pinakamababang-bababa na kalagayan ng ating mga buhay. So sa English po, tinignan ko po yung meaning ng brokenness. Sabi po dito, a state of strong emotional pain that stops someone from living a normal or healthy life. Ano po, yan po, no? Minsan talaga pag yun, no, talagang depressed, oppressed, at kung ano-ano pang mga talagang kabigatan yung dala natin. Kapag tayo daw po ay broken, ano, nandun tayo sa sitwasyong ito, yung emotional pain, no? Mabati ka lang ng konti, galit ka, o mainit ang yung ulo. Minsan nakikita po natin yung sitwasyon natin na talaga bang parang iniisip natin, paano ba ako makakaalis sa kalagayan na ito? Meron po, narito po ang ating Diyos. Talagang buhay at makapangyarihan siya na kumikilos sa ating mga buhay. Okay, kaya minsan nandun yung feeling of guilt, shame, or difficulty concentrating. Pag broken ka kasi, parang lito ka, tuliro. Parang ano ba gagawin ko? Ano ba unahin ko? Ano ba dapat kong gawing solusyon sa mga bagay na ito? So you have difficulty in concentrating. Minsan nagiging mahiyain ka na rin, parang ayaw mo nang lumabas. No? Kasi minsan nandun yung guilt na ba't ko ba nagawa yun? Pero alam niyo po, ang Panginoon, no po, He is the one, no, has the power to heal the broken-hearted. No po, kahit gaano kalala, kaya talaga tayong pagalingin, physically, emotionally, spiritually, sa lahat ng area po ng ating buhay. Kaya praise God. So, bakit tayo minsan dumadaan sa ganitong sitwasyon? Ano, the state of brokenness, okay? So, ito po ang layunin ng Panginoon, to bring forth new beauty. Wow! Yan po yung nais niya. Mula dyan sa kalagayan mong yan, mula sa mga sitwasyon na parang palpak o walang kabuluhang pamumuhay, He will bring forth new beauty. May kagandahan siyang ilalabas sa sitwasyon na yan, mga minamahal na tagapakinig. Andyan din po yung strength at gagamitin ka pa niyang inspirasyon para sa iba. Akalain niyo po yun, ano? Pagkatapos ng mga pinagdaraanan natin ganito, meron palang plano ang Diyos, no po, na ang ating buhay ay totoong maging pagpapala, gaya ng tipan na ginawa niya para sa atin. Okay? So, kaya nga po, diyan na po magsisimula. Ano ang unang-unang bunga po ng brokenness? Ay ito po yung fruit of the Holy Spirit. Bakit? Kasi pag broken ka, talagang aalamin mo kung ano po yung pinaka-ugat, no, ng ugat na maaring makapagbigay ng solusyon sa iyong pinagdaraanan. At wala namang iba kundi ang salita ng Diyos sa tulong po ng banal na Espiritong makapangyarihang nananahan sa atin ng mga mananampalataya. Diyan po makikita po natin, so lilitaw na, no? Kapag if you are broken at nagtitiwala ka sa Panginoon, pangahawakan mo ang kanyang pangako, darating na yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, the fruit of the Holy Spirit, self-discipline, no po? O yung self-control, gentleness, nandyan na po, darating na po yan. So may mga blessing talaga. Kapag dumaan man tayo sa ganitong sitwasyon, kailangan lang daw, sabi ng umawit ng Salmo, sabi niya, mapagpakumbabang puso at tapat na puso ang nais ng Panginoon. Tapat. I-open mo, Lord. Ito po kasi ang nagawa ko. Ito ang nangyayari kasi, Panginoon. Alam kong hindi ako nagtiwala sa iyo. Alam kong may pagkakamali ako. But Lord, alam ko pong wala akong ibang pupuntahan. Walang Diyos na magmamahal sa akin na katulad ng ginawa mo. Kaya,
Kapag ito yung ganitong kalagayan ng ating puso, sinasabi po, you are on the road to a breakthrough. Amen. Yan na po. Magkakaranas ka ng breakthrough sa sitwasyon mong yan. Breakthrough in your finances, no? Kagaya po na nabanggit ko kanina, lahat ng area ng buhay natin. From breakthrough to another breakthrough, dadalahin tayo ng Panginoon. Dahil diyan masayang-masayang Panginoon pag nakikita niyang nararanasan natin ang tagumpay na kung saan ay naging bunga ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Hindi masasayang ang ginawa ng Panginoong Hesus sa ating mga buhay po. Nabayubay siya doon siya binawian ng buhay. Bago yon, napakasakit ng kanyang pinagdaanan, di ba? He is totally broken. He is a man of sorrow. Sabi po sa Biblia, wala ka raw makikitang magandang bagay sa kanyang anyo nung mga panahon na yon. Pero he became the right sacrifice for us. Inialay niya ang kanyang sarili upang sa ating pagkawasak at pagkabasag, no, tayo may kakayahang bumangon muli sa lahat ng ito dahil sa biyaya ng kanyang habag at ng kanyang awa. Kaya praise God. So, brokenness is the communication of our dependency on God. Yan nga po, pag broken tayo, madaling tumawag sa Panginoon. Lord, kung ano man yung mali, tulungan mo akong maituwid. Samahan mo po ako muli because our God is a God of many chances. Kahit paulit-ulit, no? Huwag mo naman sinasadya, mga minamahal. Kahit nagkakamali tayo, madalas na nagagawa natin, basta tumalapit tayo ng tapat sa Kanya at sinasabi natin, nagsusorry tayo sa Panginoon, God is very willing. He is so willing to forgive us, mga minamahal. Kaya, praise God. It's never a weakness. Hindi po kahinaan yan. Baka akala natin. Kaya yung iba nagsusumiksik na lang sa sulok, parang walang magawa, nananahimik. Kasi parang dahil sa nagawa natin, ay kasi palpak ako, siguro sila na lang yung uunlad ng buhay, sila na lang yung magiging maayos. Ako, ganito na lang ako siguro. Hindi po ganun ang plano ng Panginoon. Lahat ng anak niya, binigyan niya ng kapangyarihang maging anak ng Diyos. Kaya lahat po tayo ay binigyan niya ng pagkakataon na maranasan ang kanyang mga pangako, hindi sa kakayahan ng mundong ito, kundi sa kaparaanan niya na mas nagkayang gumawa ng masigit pa sa kaya nating isipin at hilingin mula sa kanyang kapangyarihan na nananahan sa atin. Kaya isipin po natin to, mga minamahal, diba? Napakabuti ng ating Panginoon. May kaibahan po ang broken sa brokenness. Okay? Sabi, broken is not destroyed. Okay? Ibig sabihin, hindi porki ikaw nangyari sa yan, sira ka na. Hindi po. Brokenness is not the end. Hindi rin po katapusan kung tayo may dumaan sa napaka magulo, dilubyo, o ano pa mang sitwasyon ng ating buhay. God is able. Kaya po niya tayo muling ibangon, palakasin, patatagin, pagpalain, at maging pagpapala rin po sa iba. Kaya mula po sa talatang ito na ating binasa, tayo po'y manalangin. Aming Ama, marami pong salamat sa araw na ito na muli mo kaming biniyayaan ng iyong salita na alam po naming papatnubay po sa amin, Panginoon, na sa panahon nga po ng aming kahinaan, sa panahon po ng brokenness, Lord, ng aming buhay, tunay ngang mabuti ka, Panginoon. Dahil nandiyan ka lagi upang kami abutin, upang kami ibangon, itayo, itindig muli, Panginoon, at ipakita sa mundo, kaya ng anak ko. Dahil sinabi mo, Panginoon, mangyayari ang tagumpay sa aming mga buhay. Kaya't pagpalain nyo nga pong bawat isa sa aming mga mahal na tagapakinig. Salamat po sa kasagutan ninyo sa mga panalangin na kanilang inuusal kaninang umaga pa. O Lord, ano man itong mga requests, prayers and petitions nila, Panginoon. Thank you, Lord, for all the answered prayer. Salamat po. Sineselyohan ko po ng banal at makapangyarihang dugo ng Panginoong Hesus ang lahat ng mga panalangin ito na aming hinihiling at alam po namin may tiyak na kasagutan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Maraming salamat po sa pakikinig. God bless po and Shalom!